Marami sa atin ang ginagawa ang lahat upang makaiwas sa pagdurusa. Kapag may problema, hinahanap agad natin ang pinakamabilis na paraan upang mawala ang sakit. Inuubos natin ang ating oras sa iba't ibang libangan upang makalimot. Kung minsan naman tumatakbo tayo o palayo sa anumang maaaring magdulot ng paghihirap. Ngunit kapag pinagmamasdan natin ang buhay ni Padre Pio, ibang-iba ang ating makikita. Narito ang isang taong kusang yumakap sa pagdurusa hindi dahil gusto niyang masaktan, kundi dahil sa napakalalim niyang pag-ibig kay Kristo. At dito natin mapapagtanto na may isang napakahalagang katotohanan siyang naunawaan na madalas nating hindi napapansin. Samahan ninyo ako ngayong araw at tuklasin kung ano ito. Manatiling nakatutok. Maligayang pagdating sa Ang Tinig ni Padre Pio. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng tahimik na sumusuporta sa misyong ito upang maipagpatuloy naming maihatid ang espiritual na pamana ni Padre Pio sa mas marami pang mga kaluluwa. Dalangin namin na ang pagnanilay na ito ay maging biyaya rin sa inyong puso. Ngayong buwan ng Hulyo, pinagdiriwang ng simbahan ang debosyon sa mahal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Isa itong paanyaya upang pagnilayan ng mas malalim ang dakilang sakripisyong ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan. Kaya naisip kong ito rin ang pinakamainam na pagkakataon upang pag-usapan ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Padre Pio, ang kanyang pagdurusa. Mas partikular nais nating sagutin ang isang tanong na matagal nang pinag-iisipan ng maraming deboto. Bakit tinanggap ni Padre Pio ang mga stigmata? At ano ba talaga ang kahulugan ng mga sugat na iyon? Habang naghahanda ako para sa pagdinilay na ito, nagsaliksik ako sa iba't ibang aklat at mga sanggunian tungkol kay Padre Pio. Ngunit sa lahat ng aking nabasa, isa ang lubhang tumatak sa aking pag-iisip. Iyon ay ang paliwanag ni Padre Bernardino ng Siena, ang paring namuno sa proseso ng pagbeatifikasyon ni Padre Pio. Isipin ninyo ang napakalaking responsibilidad na nakasalalay sa kanya. Bilang postulator general, siya ang nangalap ng mga patotoo, liham, dokumento, at halos lahat ng maaaring magpatunay sa kabanalan ng buhay ni Padre Pio. Sa madaling salita, kakaunti lamang ang mas nakakakilala kay Padre Pio kaysa sa kanya. At ayon kay Padre Bernardino, kung nais nating maunawaan si Padre Pio, kailangan muna nating maunawaan ang tunay na kahulugan ng simbahan. Hindi ang gusali ang tinutukoy niya. Ang tinutukoy niya ay tayong lahat na sumasampalataya kay Kristo. Pagkatapos ay ginamit niya ang isang napakatandang katawagang Kristiyano upang ilarawan ito, ang mistikong katawan ni Kristo. Marahil ay narinig na ninyo ang katagang iyan. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Napakasimple. Ang ugnayan natin kay Kristo ay hindi lamang isang simbolo o magandang paghahambing. Ito ay isang tunay na espiritual na pagkakaisa. Si Kristo ang ulo at tayong lahat ang bumubuo sa simbahan ng kanyang katawan dito sa lupa. Bagamat nananatiling isang hiwaga kung papaano ito nangyayari, tunay na nakikiisa tayo sa kanya. At kapag naunawaan natin ang katotohanan ito, mapapansin natin tila biglang luminaw ng ang kahulugan ng maraming talata sa banal na kasulatan. Ngayon, pakinggan natin ang ilang salita ni Jesus na mas mauunawaan natin kapag nakita natin ang simbahan bilang kanyang mistikong katawan.
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostoles, "Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang tumatanggi sa inyo ay tumatanggi sa akin. At ang tumatanggi sa akin ay tumatanggi rin sa nagsugo sa akin." Lucas Kapitulo 10, verso 16. Pagkatapos isipin natin ang nangyari kay San Pablo sa daan patungong Damasco. Marahil ay pamilyar na kayo sa kwentong ito. Bago siya naging apostol, inuusig ni Saulo ang mga Kristiyano. Dinarakip niya sila at ipinakukulong. Ngunit nang magpakita sa kanya si Jesus, ay isang bagay na kapansin-pansin sa kanyang sinabi. Hindi niya sinabi, "Saulo, Saulo, bakit mo inuusig ang aking mga tagasunod?" Sa halip, sinabi niya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Gawa, Kapitulo 9, verso 4 hanggang 5. Napakaganda ng tanong ito ng ating Panginoon, di po ba? Sapagkat sa panahong iyon, matagal nang umakyat si Jesus sa langit. Ang inuusig ni Saulo ay ang mga Kristiyano rito sa lupa, hindi ang pisikal na katawan ni Kristo. Ngunit nagsalita si Jesus na para bang siya mismo ang nasasaktan. Bakit? Dahil ganap niyang iniuugnay ang kanyang sarili sa kanyang simbahan. Ang paghihirap ng kanyang mga tagasunod ay itinuturing niyang sarili niyang paghihirap. At ito rin mismo ang itinuturo ng katesismo ng simbahang Katolika. Ganito ang sinasabi rin nito, no? Mula pa sa simula ay isinama na ni Jesus ang kanyang mga alagad sa kanyang sariling buhay. Ipinahayag niya sa kanila ang hiwaga ng kaharian at binigyan sila ng bahagi sa kanyang misyon, sa kanyang kagalakan at maging sa kanyang mga pagdurusa. Nagsalita si Jesus tungkol sa higit pang malalim na pakikipag-isa sa mga susunod sa kanya. "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga." At ipinahayag niya ang isang misteryoso ngunit tunay na pakikipag-isa sa pagitan ng kanyang katawan at ng atin. "Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa kaniya." Hango sa Katesismo ng Simbahang Katoliko bilang 987. Napakaganda ng aral na ito. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa paniniwala kay Kristo. Hindi lamang ito tungkol sa pagdarasal o pagsisimba. Ito ay tungkol sa pakikipag-isa sa Kaniya, pakikibahagi sa Kanyang buhay, pakikibahagi sa Kanyang misyon, at oo, maging sa Kanyang mga pagdurusa. At dito natin mas mauunawaan ang buhay ni Padre Pio. Buong-buo niyang isinuko ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. Ang tanging hangarin niya ay maging kaisa ni Kristo sa lahat ng bagay. Kaya hindi katakatakang pinagkalooban siya ng Diyos ng napakaraming pambihirang biyaya. Maraming himalang naganap sa pamamagitan niya. Nagkaroon siya ng mga pambihirang kaloob na mistikal. Ngunit may isang tanda na higit na nakatawag ng pansin sa buong mundo. Ito ang mga stigmata. Sa loob ng 50 taon, dinala ni Padre Pio sa kanyang sariling katawan ang mismong mga sugat ni Kristo. Ngunit higit pa sa mga sugat na iyon ay ang mahalagang maunawaan at mas mahalagang tanong ay ano ang ipinahahayag ng mga sugat na iyon tungkol sa kanyang puso. Minsan ay sumulat si Padre Pio sa kanyang espiritual na direktor ng isang maikli ngunit napakalalim na pangungusap. Sinabi niya, "Wala akong ibang ninanais kundi ang magmahal at magdusa." Isang pangungusap lamang. Ngunit tila buong buhay ni Padre Pio ang nakapaloob dito.
Para sa kanya ang pagdurusa ay hindi sumpa. Hindi ito tanda na pinabayaan siya ng Diyos. Hindi rin niya ito tinitingnan bilang isang malas na dapat iwasan sa lahat ng pagkakataon. Sa halip, kusa niya itong tinanggap. Ninais niyang magdusa dahil mahal niya ang Diyos. Ninais niyang ialay ang kanyang mga paghihirap para sa ikabubuti ng mga kaluluwa. Para kay Padre Pio, ang pagdurusa ay naging isang paraan ng pakikiisa sa pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig na nag-alay sa sarili sa krus para sa kaligtasan ng sanlibutan. Sa katunayan, ilang taon bago pa lumitaw sa kanyang katawan ang mga nakikitang stigmata, nagsulat na si Padre Pio ng isang pangbihirang liham kay Padre Agustino. 25 taong gulang pa lamang siya noon. Ngunit ang lalim ng kanyang isinulat ay tila nagmumula sa isang taong matagal nang namuhay sa piling ng Diyos. Pakinggan ninyo ang kanyang mga salita. Pinipili ni Jesus ang mga kaluluwa para sa kanya at sa kabila ng aking lubos na pagiging di karapat-dapat, pinili rin niya ang aking kaluluwa upang makatulong sa dakilang gawain ng kaligtasan ng sangkatauhan. At habang higit na nagdurusa ang mga kaluluwang ito ng walang anumang kaaliwan, lalo namang napapagaan ang mga paghihirap ng mabuting Jesus. Pag-isipan natin ng sandali ang huling bahaging iyon. Lalong napapagaan ang mga paghihirap ni Jesus. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan, hindi ba sapat ang sakripisyo ni Kristo sa krus? At ang sagot ay malinaw. Ganap na sapat ang sakripisyo ni Kristo. Wala itong kakulangan. Hindi na ito kailangan dagdagan. Ngunit ang nais ipahiwatig ni Padre Pio ay iba. Dahil sa kanyang malalim na pakikipag-isa kay Kristo, ang sarili niyang pagdurusa ay naging pakikibahagi sa dakilang gawain ng pagtubos. Hindi siya nagdaragdag sa ginawa ni Kristo. Sa halip, hinayaan niyang gamitin ng Diyos ang kanyang mga paghihirap bilang isang handog ng pag-ibig para sa ikabubuti ng mga kaluluwa. Ito rin ang diwa ng sinabi ni San Pablo. Ngayon ay nagagalak ako sa aking mga paghihirap alang-alang sa inyo at sa aking sariling katawan ay pinupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo para sa kapakanan ng kanyang katawan na siyang simbahan. Kolosas, Kapitulo 1, Berto 24. Hindi ibig sabihin ni San Pablo na kulang ang pagdurusa o pagtutubos ni Kristo. Sa halip, inaanyayahan tayong makibahagi sa bunga ng kanyang sakripisyo sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili nating mga pagdurusa na may pananampalataya at pag-ibig. At dito natin mararating ang pinakapuso ng ating pagninilay. Ito ang sagot sa tanong kung bakit tinanggap ni Padre Pio ang mga stigmata. Hindi lamang dahil sa pinagpala siya ng Diyos ng isang pambihirang tanda, hindi lamang upang hangaan siya ng mga tao, kundi dahil sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at sa kanyang ganap na pagsuko, naging napakalalim ng kanyang pakikipag-isa kay Kristo na maging ang mga sugat ng Panginoon ay nahayag din sa kanyang sariling katawan. Ang mga stigmata ay hindi ang pinagmulan ng kanyang kabanalan. Sa halip, ang mga ito ang naging panlabas na tanda ng isang pag-ibig na matagal nang namamayani sa kanyang puso. Ang tunay na himala ay hindi ang mga sugat. Ang tunay na himala ay ang isang pusong lubos na nakikiisa sa puso ni Jesus. At marahil ito ang madalas nating nalilimutan. Kapag naririnig natin ang pangalang Padre Pio, agad nating naiisip ang kanyang mga himala, ang amoy ng mga bulaklak, ang bilokasyon o ang kanyang mga stigmata. Ngunit para kay Padre Pio, hindi kailanman ang mga ito ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang pakikipag-isa
kay Kristo. Sapagkat kung wala ang pakikipag-isang iyon, ang lahat ng pambihirang kaloob ay mawawalan ng tunay na kahulugan. At marahil iyon din ang paanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maaaring hindi tayo magkaroon ng mga stigmata, maaaring hindi tayo makaranas ng mga pambihirang himala. Ngunit lahat tayo ay inaanyayahang makiisa kay Kristo sa ating panalangin, sa ating pagmamahal, sa ating katapatan, at maging sa mga pagdurusang ating dinaranas araw-araw. Dito nagsisimulang maging banal ang mga karaniwang sandali ng ating buhay. Bilang pagtatapos, may isang napakahalagang aral na maaari nating baunin mula sa buhay ni Padre Pio. Sa panahon natin ngayon, maraming tao ang naniniwala na kapag tayo ay tunay na pinagpapala ng Diyos, dapat ay wala ng paghihirap sa ating buhay. Kapag may dumarating na pagsubok, agad nating inaiisip na marahil ay pinabayaan na tayo ng Diyos o kulang ang ating pananampalataya. Ngunit hindi ganito ang pananaw ni Padre Pio. Para sa kanya, ang pagdurusa ay hindi lamang ang pagtalikod ng Diyos. Sa halip ito ay isang paanyayang makibahagi sa dakilang hiwaga ng pagtubos ni Kristo. Minsan ay binahagi niya ang kanyang saloobin kay Padre Giovanni da Baggio. Sinabi niya, lahat ng pumupunta rito ay nais maalisan ng kanilang krus. Walang pumupunta upang matutong pasanin ito. Napakalalim ng sinabi niya ngayon. Kung iisipin natin, hindi ba't madalas ay ganoon din ang ating mga panalangin? Panginoon, alisin mo ang problemang ito. Pagalingin mo ako. Ilayo mo ako sa aking mga paghihirap. At walang masama sa paghingi ng tulong sa Diyos. Maging si Jesus ay nanalangin sa halamanan ng Gethsemane. Sabi niya, Aba, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Ngunit, idinagdag niya ang pinakamahalagang panalangin. Gayunpaman, hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang sa iyo. Iyon ang espiritu na nakita natin kay Padre Pio. Hindi niya hinahanap ang pagdurusa para lamang magdusa. Tinanggap niya ito kapag pinahintulutan ng Diyos at inialay niya ito ng may pagmamahal. Pagkatapos ay sinabi pa niya na ang isa sa kanyang pinakamatinding pahayag. Kung nalalaman lamang ng tao ang espiritual na bunga ng pagdurusa, na naisin nilang lahat na maipako rin sa krus. Siyempre, hindi ito ang nangangahulugan na dapat nating hangarin ang sakit o humanap ng paghihirap. Hindi yun ang tinuturo ni Padre Pio. Ang ibig niyang sabihin ay ito. Kapag dumating ang pagdurusa sa ating buhay, at darating talaga ito sa bawat isa sa atin, maaari nating itong ialay sa Diyos. Hindi ito kailangan maging walang saysay. Sa kamay ng Diyos, maging ang ating mga luha ay maaaring maging daan ng biyaya. Marahil ay may nakikinig sa sandaling ito na may pasampasang krus na hindi alam ng iba. Maaaring may mabigat siyang suliranin sa pamilya. O baka araw-araw kayong nababalot ng pag-aalala at tila wala nang mapagsabihan. Kung ikaw iyon, nais nating ipaalala sa iyo ang isang napakagandang katotohanan na paulit-ulit na ipinakikita sa buhay ni Padre Pio. Hindi mo kailangan dalhin ang iyong krus na nag-iisa. Isa sa pinakamagandang pamana ni Padre Pio ay ang paanyaya niyang magkaisa tayo sa panalangin. Kung tayo ay sama-samang nananalangin, nagdadamayan at nagtitiwala sa Diyos, ang ating mga pasanin ay hindi man agad mawala, nagiging mas magaan ito ng dalhin dahil alam nating hindi tayo nag-iisa. Kaya kung nararamdaman ninyong inaanyayahan kayo ng Panginoon na maging mas malalim na bahagi ng aming espiritual na pamilya,
Inaanyayahan namin kayong maging kasapi ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Hindi lamang ito tungkol sa pagsuporta sa misyong ito. Higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagiging bahagi ng isang komunidad na nagkakaisa sa panalangin. Isinasama namin sa mga banal na misa ang inyong mga intensyon, ang inyong mga mahal sa buhay, at ang lahat ng inyong mga pinagdaraanan. Sama-sama tayong nagtitiwala sa awa at biyaya ng Diyos habang naglalakbay tayo sa pagsunod kay Kristo. Kung nais ninyong malaman ng higit pa tungkol dito, makikita ninyo sa link sa ibaba doon sa description box. Maraming salamat sa paggugol ninyo ng oras kasama namin ngayon. Kung nakatulong sa inyong puso ang pagninilay na ito, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe, mag-like, mag-komento. At samahan ninyo kami sa patuloy na paglalakbay sa espiritual na pamana ng banal na prayleng ito. At kung tinatawag kayo ng Diyos na maging bahagi ng aming pamilya ng panalangin bilang donante at miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, makikita ninyo sa link sa description box sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain kayo palagi ng ating Panginoon, ng mahal na Birheng Maria at siyempre ni Padre Pio. Maraming salamat at sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e